Magandang umaga, hapon at gabi sa ating lahat. Welcome po sa ating Tuesday Devotion ngayong March 10, 2026. Nagagalak po ako na makasama ko po kayo ngayon para sa ating pagnilay-nilay. It is always great to start a day with a reflection and a prayer. Tayo po'y manalangin. Lord God, Heavenly Father, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay muling magtipon-tipon sa inyong presensya. Sa gitna po ng aming mga ginagawa at mga alalahanin sa buhay, kami po ay lumalapit sa iyo upang makinig sa iyong salita. Panginoon, habang aming binubuksan ang aming mga puso sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, dalangin po namin na iyong linisin ang aming mga isipan at espiritu. Alisin mo po ang anumang bagay na maaaring makasagabal sa aming pakikinig. Ang aming mga alalahanin, pagod o mga pagkakasala. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na harapin ang aming sariling mga kahinaan at ang katapangang hubarin ng aming lumang pagkatao. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang kagandahan ng bagong buhay na aming tinanggap mula sa iyo. Sana po sa oras na ito, hindi lamang kami makarinig ng mga salita, kundi ay mas lalo naming makilala ang iyong puso para sa amin. Salamat po sa pag-ibig mo na hindi nagkukulang. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Ang ating konteksto ngayon ay makikita sa Colossians chapter 3, verses 5 to 10. Don't be controlled by your body. Kill every desire for the wrong kind of sex. Don't be immoral or indecent or have evil thoughts. Don't be greedy, which is the same as worshiping idols. God is angry with people who disobey Him by doing these things. And this is exactly what you did when you lived among people who behave in this way. But now you must stop doing such things. You must quiet being angry, hateful, and evil. You must no longer say insulting or cruel things about others, and stop lying to each other. You have given up your old way of life with its habits. Each of you is now a new person. You are becoming more and more like your Creator, and you will understand Him better. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng Biblia. My dear brothers and sisters in Christ, ang sulat po na ito ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa lungsod ng Colosas. Noong panahon pong iyon, may mga maling aral na pumapasok sa simbahan na nagsasabing hindi sapat si Jesus. Kailangan daw ng espesyal na kaalaman o pagsunod sa mahigpit na mga lituntunin para maligtas. Pero pinaalalahanan sila ni Pablo na si Jesus lang ang sapat at kumpleto na ang kaligtasan sa kanya. Sa chapter 3 po, ipinapaalala ni Pablo na dahil tayo ay binuhay na kasama ni Kristo sa bagong buhay, dapat ding magbago ang ating pamumuhay. Hindi po tayo dapat mamuhay ayon sa dati nating gawi bago makilala si Jesus. Ang talatang ito ay isang hamon at paanyaya para suriin po natin kung ano na ba talaga ang nasa puso natin. My dear brothers and sisters in Christ, isipin po natin ang isang lumang damit. Yung tipong kupas na, may butas-butas na, at may mabahong amoy na parang hindi na po natin kayang tanggalin kahit anong klaseng laba ang gamitin natin.
Kahit gumamit man tayo ng Tide or Ariel, pati Downy. Minsan kahit gaano po kaganda ang bagong damit na ibinigay sa atin, nahihirapan pa rin po tayong bitawan yung luma. Parang mas komportable po tayo sa dati, kahit alam nating ito ay marumi at hindi na nararapat. Iyan po ang tinutukoy ni Pablo sa talatang ito. Bago po natin nakilala si Jesus, nakasuot po tayo ng lumang pagkatao. Ito po yung pagkataong pinamumunuan ng galit, inggit, masamang pagnanasa, pagsisinungaling, at kasakiman. Parang damit na sira-sira. Ito ang nagdidikta sa ating mga kilos at ating mga salita. Paulit-ulit lang tayo sa parehong pagkakamali, parehong kasalanan. Pero ngayon pong tinanggap na natin si Kristo, binigyan niya po tayo ng Diyos. Or binigyan na tayo ng Diyos ng isang bagong pagkatao. Hindi lamang po ito simpleng pag-aayos ng lumang damit, ito po ay isang bago at malinis na damit na ibinigay po sa atin ng walang bayad. Ito po ang pagkataong katulad ni Jesus, mapagmahal, mabait, mapagpatawad, at totoo. Ang utos po sa atin ngayon ay hubarin na po natin ang dati nating pagkatao at isuot na natin ang bago. Mahirap ba para sa atin na bitawan ang lumang ugali? Yung ugaling magalit agad, yung ugaling magchismis, yung ugaling inggit sa kapitbahay or kakilala, o yung mga bisyong matagal na nating kinagisnan. Huwag po tayong magpalinlang. Hindi po sapat na sabihin, ganito na talaga ako. Si Pablo po ay hindi nagsasabi ng simpleng pagbabago ng ugali. Sinasabi niya na ang lumang ikaw ay patay na kasama ni Kristo. Ang dating makasalanang pagkatao ay wala ng kapangyarihan sa iyo. May kakayahan ka na ngayong mamuhay ng bago dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ang pagsusuot ng bagong pagkatao ay parang pang-araw-araw na desisyon. Tuwing umaga, paggising mo, sinasadya mong sabihin, Panginoon, hinuhubad ko na po ang aking pride, ang aking galit, ang aking kasinungalingan. Isinusuot ko ang iyong pag-ibig, iyong kababaang loob, at iyong katotohanan. Hindi po ito instant na pagbabago. Ang sabi po sa verse 10, ang bagong pagkatao ay patuloy na nababago. Parang isang binhing tumutubo, unti-unti rin tayong binabago ng Diyos araw-araw. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa kung nadadapa pa rin tayo. Ang mahalaga po, araw-araw, pinipili niyo pong bumangon at isuot ang biyayang ibinigay sa atin ni Kristo. Ang Diyos ay hindi nanghuhusga. Siya ay gumagawa sa iyo upang maging kawangis mo siya. At ang ating po mga application, ang closet check. Sa bawat gabi bago po tayo matulog, maglaan po tayo ng ilang minuto para suriin ang ating araw. Anong damit ang suot ko ngayong araw? Nagalit ba ako ng sobra? Nagsinungaling ba ako? Nainggit ba ako? Yan po ang mga lumang damit. Hingin po natin ang pagpapatawad ng Diyos at tanggapin ang kanyang paglilinis. Sabihin po natin, Panginoon, hinuhubad ko po ito. Pangalawa,
ang mirror exercise. Tuwing umaga haba po tayo ay naghahanda, tingnan po natin ang ating sarili sa salamin at ipahayag natin ito. Ako ay isang bagong nilalang kay Kristo. Hindi na ako alipin ng aking galit o takot. Ngayon, isusuot ko ang iyong kabutihan. Ang pagpapatotoo po sa sarili ay makakatulong upang ang isipan ay maniwala po sa katotohanan ng Diyos. At panghuli, ang isang kilos ng kabaitan. Ang bagong damit ay nakikita sa labas. Sa linggong ito po ngayon, humanap po tayo ng pagkakataon na gumawa ng isang bagay na hindi mo ginagawa noon. Halimbawa, kung ugali niyo pong manumbat, sa linggong ito, manahimik na lang at magpatawad. Kung ugali mo naman pong magdamot, magbigay ng kaunting tulong sa nangangailangan. Isuot si Jesus sa pamamagitan ng iyong mga gawa. My dear brothers and sisters in Christ, this is our devotion for today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And for our announcements po, so meron po tayong PAMPAC Annual Conference. Gagawin po ito sa March 18 to 20, 2026 sa CMI-UMC Apalit. Happy wedding anniversary po, Ruben and Erlinda Salamanca. Happy wedding anniversary. And for our prayer requests, please pray for our brothers and sisters, Myrtle Bukod, Weng Bognot Lopez, Adrian Hernandez, Meg and Melody O'Connor, Africa Zapata Mullins, Bong and Beth Fernando, Neth Deirit, Noel Punsalan, Ellie and Hilda de Borja, Bert Suarez, Pablo Suarez, Junior, John G. Soliman, Marco Valenzuela, Lady Carol Sinieres, Alma Kyok, Chit, Mitch and Anakin Mandal, Charina Dizon, Aizen Anacleto, Jinky Ronquillo, Evelyn Capuno, Jojo Suarez, Aida Kiambao, Sita Arozal, Celia Tanueco, Francine Bognot. And also please pray for our praise and worship leader for our Vesper, si Kuya Dave de Guzman, who is in the ICU po due to stroke and heart attack. So please pray for our brothers and sisters. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalalang ibinibigay niyo po sa amin ngayong araw na ito. Na kami po'y binago niyo na, Panginoon. Na kailangan na po naming hubarin ang aming pong lumang ugali. Ang mga ugaling hindi na nakakaaya, hindi na po sila katanggap-tanggap sa aming sarili, sa aming kapwa at sa inyo mismo. Panginoon, dahil binago niyo na po kami, binibigyan niyo po kami ng bagong pagkatao, bagong damit para aming suotin. Ito po yung nakikita ng aming sarili, nakikita po ng aming mga kapatid sa pananampalataya, at nakikita po ninyo bilang aming Ama. Panginoon, kung kami man po'y nakakasala, kung kami man po'y agad nagagalit, kung kami man po'y naiinggit, nagchismis, naninira ng kapwa, kung kami man po'y nagsisinungaling, patawarin niyo po kami, Panginoon. Hinuhubad na po namin itong aming lumang pagkatao, ang lumang damit na nasa amin ngayon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at handa na po kaming isuot ang bagong anyo na gusto niyo pong ibigay sa amin. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng mga blessings na ibinibigay niyo po sa amin araw-araw. For the small blessings and also for the big blessings na ibinibigay niyo po sa amin. Lord God, Heavenly Father, pinapanalangin po namin yung aming dear brothers and sisters
na dumaranas ng pisikal na karamdaman, Panginoon. Lahat po ng nasa ospital, lahat po ng may dinadaing sa kanilang katawan, lahat po ng nanghihina, Panginoon. Lord God, Heavenly Father, nilalapit po namin sila sa inyo. Alam po namin that there is healing. There is hope in your name, Lord God. Alam po namin na gagaling sila dahil naniniwala po kami sa inyo, Lord God. And once pinagaling nyo po sila, gagamitin nyo rin po sila bilang isang testimonyo ng inyong kapangyarihan at kadakilaan. I pray, Lord, for my dear brothers and sisters, sa lahat po ng dumaranas ng physical na karamdaman ngayon, sa lahat din po ng dumaranas ng emotional challenges, stress, anxieties, and depressions, Lord God. Alam po namin hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. Maaaring sila'y nakangiti sa kanilang panlabas na anyo, pero sa kanilang kaloob-looban sila'y durog na. Pinapanalangin ko po na yakapin niyo po sila at maramdaman lahat nila na hindi sila nag-iisa. Lagi nila kayong kasama. Ang gusto mo lang sabihin sa kanila, Panginoon, na magkaroon ng pananampalataya at ng pag-asa na magwawagi tayo sa laban. Maraming salamat po sa inyong presensya, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong authority sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyong provisions araw-araw. Ito po'y pinapanalangin namin sa makapangyarihan mong pangalan. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating daily devotion for today. Naway na-inspire at na-motivate po tayo sa mga mensaheng gustong ibigay sa atin at ibinigay sa atin ng Panginoon. Tandaan, pag tinanggap na po natin si Kristo, kailangan din po nating hubarin ang mga lumang damit, ang mga lumang pag-uugali, at isuot natin ang napakaganda at napakalinis na bagong anyo na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Para ito'y makita natin, makita ng ating kapatid sa pananampalataya, at makita ito ng Diyos na kung sino nagbigay ng biyaya sa atin. Always remember, have faith, have hope, and check your heart. Maraming salamat po.